Sa nakaraang episode, napag-usapan natin na ang Bible ay hindi isang libro, kundi isang koleksyon ng mga aklat na isinulat ng iba't ibang tao sa iba't ibang panahon. Ngayon, pag-uusapan naman natin kung bakit hindi lang iisang paraan ang pag-intindi sa Bible. Kung mapapansin mo, kahit sa Pilipinas pa lang, napakaraming magkakaibang interpretasyon ng Bible. May mga literal na pag-unawa, may mga symbolic, at may mga mas historical o contextual na approach. Bakit ganon? Isang dahilan ay dahil ang Bible mismo ay iba-iba ang uri ng sulat na laman nito. May narrative, may poetry, may batas, at may mga liham na isinulat para sa particular na sitwasyon. Kapag binasa mo ang lahat ng ito sa iisang paraan, malaki ang posibilidad na magkamali ang interpretasyon. Ayon sa mga modernong biblical scholars tulad ni Bart Ehrman, mahalagang isaalang-alang kung sino ang sumulat, para kanino ito isinulat at ano ang sitwasyon nila noong panahong iyon. Ibig sabihin, hindi sapat ang basta pagbabasa, kailangan din ng pag-unawa sa konteksto. Hindi ito bagong ideya. Noong 17th century pa, si Baruch Spinoza ay nagsabi na ang Bible ay dapat basahin gamit ang parehong paraan ng pag-aaral sa kasaysayan, tinitingnan ng language, kultura at layunin ng sumulat. Kung iisipin mo, makatuwiran ito. Halimbawa, kung babasahin mo ang isang tula na parang news report, siguradong mali ang dating nito. Ganon din sa Bible. Kapag binasa mo ang poetry na parang literal na utos o ang isang liham na parang universal rule para sa lahat ng panahon, nagkakaroon ng conflict. Dito nagmumula ang maraming hindi pagkakaunawaan at minsan pati pagkakahati-hati ng mga relihiyon. Kung gayon, hindi ang tanong ay kung alin ang tamang iisang interpretasyon. Mas mahalagang tanong ay, paano natin babasahin ang Bible ng responsable, may pag-unawa sa konteksto, at may respeto sa pagkakaiba-iba ng pananaw? Para sa akin, dito nagiging mas meaningful ang Bible, hindi bilang isang rigid na rulebook, kundi bilang isang koleksyon ng mga karanasan at pagninilay ng tao tungkol sa Diyos. At kapag ganito natin ito tinitingnan, mas nagiging bukas tayo sa pag-aaral, sa pag-uusap, at sa mas malalim na pag-unawa. Sa susunod na episode, ibabahagi ko ang personal kong pananaw tungkol sa faith at religion at kung paano ko pinaghiwalay ang dalawa. Ako si Lawrence, at kung gusto mong maintindihan ang Bible ng mas malalim, hindi lang literal, samahan mo ako sa The Restored Gospel.